Okay, mga kababayan, magandang gabi po. Medyo gabi na kasi marami akong ginawa. Pero habang nag-housework ako, pinapanood ko po pinapakinggan ko yung Senate hearing kanina. And for sure, kayo naman po, most of you, napanood itong Senate hearing, or kung hindi naman, napanood nyo na sa ibang media outlets. At saka kasi ito yung tinutukan ng mga tao ngayong araw na ito, itong pagbubukas ng Senate hearing na ni-request nitong dalawang magiting na senador Bato at Bongo. At wala po kasi silang kaagaw ngayon dahil yung Quadcom ay nagpahinga muna sa kanilang hearing dahil po sa kautusan ni House Speaker Martin Romualdez na medyo itigil muna yung Quadcom hearing kasi tumutok muna sa kanilang yung mga congressmen natin, kailangang tumutok muna. Hinayaan muna ni Speaker Romualdez na tutukan muna ng mga congressmen yung kanilang mga distrito dahil dito sa nagdaang Typhoon Christine. At saka maaring siyempre ayaw makipag-agawan ng eksena ng Quadcom ng Congress para naman yung mga tao makatutok din sa Senado. Alam naman natin lahat na medyo gustong panoorin. Actually, expected na natin na hindi magiging kaaya-aya ang mapapanood doon. Pero syempre, out of curiosity, gusto nating makita kung ano nga ba talaga ang mga nangyari doon. Kaya syempre, mas maganda na rin na hindi muna tumigil muna, nagbakasyon muna yung mga congressmen sa kanilang pag-iimbestiga. Although, ngayon, itong first hearing pa lang, expected na natin na talagang walang binatbat itong mga senador doon sa Quadcom committee hearing. Wala. As in. Para lang silang nag-hearing sa barangay. Sa barangay level. O, pang barangay level lang. Pang lupon. My goodness. Inabangan ko po yung mga iba-ibang, napansin nyo rin siguro, itong pahiring ng Senado ngayon tungkol sa war on drugs, na according to the two very good senators na nag-request nito, ay para daw lumabas ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan tungkol sa war on drugs at natural, syempre, para linisin ang kanilang mga pangalan. Alam na natin yun, na yun ang pinaka-objective nila. So, ibig sabihin, dahil nagsagawa sila ng kanilang sariling pag-iimbestiga, hearing, ibig sabihin, hindi sila kontento, hindi sila satisfied, at hindi sila believe doon sa Quadcom hearing. Pero tayong mga tao, tayong nakakapanood, nag-oobserba, tayo makakapagsabi. We are the judges this time. At alam na natin na walang katorya-torya, walang kakwenta-kwenta, puro grandstanding ang ginawa nung mga supposed to be accused or silang mga sangkot na iniimbestigahan, dapat iimbestigahan. Naglilinis nga kasi ng pangalan eh. Expected na natin yun. Pero umpisahan natin doon sa mga pabungad na salita. Yung intro, ano ba tawag doon? Basta yung mga paunang bati, paunang salita. Nalimot ko yung pangalan ng tawag doon eh. Actually, nung pinapakinggan ko yun, nasa jeep ako eh. Nagpunta ako ng Legazpi City.
So, nasa jeep ako nung pinapanood ko sa aking cellphone. So, unang nagsalita doon ay si Risa Hontiveros, syempre. At doon, talagang na siya, mayroon na kaagad siyang pasaring. And then, yung sumunod na nagsalita, itong si Robin Padilla. Nakakainis talaga. Sa totoo lang mga kababayan, ako ayokong marinig si Robin Padilla magsalita. Kaya lang, kinailangan kong pakinggan kasi, siyempre, sinusubaybayan nga yung hearing eh. Ang nakakainis doon sa sinabi niya, which is expected of him, ay tinawag niyang magiting ba yun or alam niyo mga kababayan, pag ako konting pag sasalita ng dire-diretso, kumakati ang lalamunan ko. Para nagagasgas. Paano pala ito magla-live kung ganito? Ngayon, tuloy natin. So, tinawag niyang magiting. O, matigas ba yun? Matigas na senador, si Bato. Matigas nga, Bato nga eh. Matigas ang mukha. Matigas. Ayaw paawat, ayaw umamin. Hindi mo mapapaamin at parang walang remorse. Yan ang term for these days, no remorse. Itong mga sangkot dyan sa war on drugs. At yung isang nakakainis pa doon sa pinagsasabi ni Robin Padilla, ay narinig ko na tinawag niyang pinakamagaling na Pangulo si Rodrigo Duterte. Pinakamagaling na Pangulo daw. So para sa akin kasi parang sinampal niya yung nakaupong Pangulo sa ngayon. 'Di ba? Yun ang gusto niyang palabasin eh. Well, opinion niya kasi yun eh. Well, 'di ba? May kanya-kanya kasi tayong opinion kung sino ang pinakamagaling na Pangulo, naging Pangulo. At kung tawagin pa nga niya eh, Pangulo. Well, siguro nga, naging title niya na kahit hindi na nakaupo, pwede pa rin tawagin Pangulo. So, yun ang isang ito pong mga sasabihin ko, ito po ay opinion ko, yung mga reaction ko doon sa mga napakinggan ko doon nga po sa Senate hearing today. So marami akong napansin doon na mga para sa akin hindi katanggap-tanggap, nakakainis, at may mga bagay na talagang sabog, nagpasabog. Teka, maya. So yun nga po, ito yung mga napansin ko. First day pa lang to at for sure mayroon pang second, baka may third pa. So ang unang napansin ko, yung mga resource persons na bit-bit ng Duterte camp ay nagsipagsalita, no? At ito nga, si Robin Padilla, tinawag si Digong na pinakamagaling na Pangulo. Well, para sa kanya yon. And then, si Jinggoy naman, ang napansin ko, ito si Jinggoy, mahilig ito sa chismis, no? Mahilig sa mga chismis na very personal. Yung medyo kahit hindi naman kasali sa, parang out of context, out of topic. Kasi nung nabanggit ni Risa Hontiveros ba yun? Ewan ko kung sino yung nagsasalita. Binanggit yung si Ronnie Dayan, and then yung mga nag-accuse, yung mga related nag-accuse kay
tumistigo laban kay Laila de Lima nung siya ay inakusahan ng Duterte administration in 2016 kung saan siya ay nahatulang makulong. Itong si Kerwin Espinosa at saka si Ronnie Dayan na dapat daw kailangang ipatawag din. Now, nung mabanggit yung pangalang Ronnie Dayan, sumingit itong si Jinggoy. Tapos, ang tanong niya, ito ba anyang si Ronnie Dayan, yung partner ni Senator Laila de Lima? Meaning, yung nachismis na lover ni Laila de Lima na mukhang hindi rin naman totoo. So, ibig sabihin, lumabas siya doon sa topic eh. Nag-out of topic siya. Bakit kailangang itanong yung, di ba? Wala naman doon sa linya ng pinag-uusapan. Ito ba anya yung, napakawalang parang bastos. Parang binastos niya si Laila de Lima. At actually, nung si Jinggoy yan nagtatanong kay Laila de Lima, nung si Laila de Lima yung umupo sa hot seat, parang iba yung sistema ng pagtatanong ni Jinggoy, na parang may galit siya kay Laila de Lima. So, na feel ko na pro Duterte siya. Kasi parang inaano niya si Laila de Lima tinitiris. Kaya siya tinanong niya ng, bakit nung panahon mo, nung ikaw ay Secretary of Justice, nung panahon ni Pinoy, bakit anya hindi mo inimbestigahan yung mga war on drugs, yung DDS, yung mga na-accuse na mga nahuhuli na mga drug addict at mga drug pushers. Siyempre, may sagot si Laila de Lima doon. Ibig ko sabihin, yung mga klase ng pagtatanong ni Jinggoy kay Laila de Lima, para pa siyang pro Duterte. Hindi ko alam kung kumakampi nga ba talaga siya kay Duterte. Or baka may galit lang siya kay Laila de Lima. Because nung si Laila de Lima ang Secretary of Justice, di ba doon nakulong si Jinggoy? Doon sa plunder case nila ni sila ni Bong Revilla, si Juan Ponce Enrile, yung kay Napoles, di ba? Nakulong yan eh. Napalabas lang yan nung panahon ni Digong. Di ba? Pinawalang sala ni Digong yung mga yan, kaya nakalabas. Kaya natural, pro Digong yan. Pero supposed to be pro Marcos yan si si Jinggoy Kasi yung tatay nila, si Erap, pro Marcos yun. Di ba? Pro Marcos yun si Erap. Ewan ko yung mga anak niya. Bakit isang kapansin-pansin po dito sa Senate hearing na ito. Napakaraming senador ang nag-attend. Napakarami, halos sino-sino silang mga nandoon. Nandun si Jinggoy, of course si Coco Pimentel dahil siya yung head ng Blue Ribbon. Nandun si Villanueva, si Tolentino. Basta marami silang nandun. At sa susunod na hearing, maaring nandiyan din yung iba naman. Yung lahat ng mga pro-Digong. Di ba mga kababayan, tila baga itong buong Senado, maliban na lang kay Risa Hontiveros, ay lahat pro-Duterte. Wala pa nga doon si Aimee. Si Aimee, si Cynthia Villar, si Cayetano, na puro mga pro-Duterte.
Sa susunod na hearing, for sure, nandiyan ang mga yan, natural ipagtatanggol nila si Digong. So, yun po ang isang napansin ko doon. Bakit itong mga senador, ang dami-daming nag-attend ngayon? Para ano? Para ipagtanggol si Digong. Samantalang nung hearing, nung kay Kibuloy, kung saan kailangang gisahin si Kibuloy, si Risa lang ang nandun. Mag-isa si Risa. Mag-isa siyang lumalaban kay Kibuloy. Mag-isa siyang nagtatanggol doon sa mga biktima ni Kibuloy. Bakit ganon? Ito na kailangang mayroong ipagtanggol ng mga biktima. Biktima ni Kibuloy, na alam na naman natin kung ano ang karakas ng Kibuloy na ito, bakit yung mga senador tahimik? No show. Mag-isang sinuong ni Risa Hontiveros yung laban. Tapos ngayon na si Digong ang kailangang gisahin, nandiyan sila para magtanggol. See the difference? At ngayon, sa nakikita natin, kahit na nandiyan yung mga senador, parang hindi naman sila nagpakita ng talagang panggigisa. Tanging si Risa Hontiveros lang, mga kababayan, ang talagang nakikipagbardagulan kay Digong. Diba? Kung napanood din yung aray ko, ang kate. Excuse me. To the point na talagang uminit ang ulo ni Risa. Lalo na nung nagkainitan sila ni Digong eh. At talagang nakikipag-anuan talaga si Risa. Believe ako dito kay Risa eh. Talagang matapang. Hindi siya takot. Hindi siya takot kay Digong. Yan po ang maganda sa isang Pilipino, government official man o pribadong mamamayan, kailangan hindi takot. Ako, humahanga ako dito kay Risa Hontiveros kahit hindi ko yan ibinoto eh. Tanging siya na lang po ang pag-asa. Siya na lang ang tumatayo para sa Senado. Lahat. Wala kang mapili dyan eh. Puro mga balbautog eh. Takot sila kay Kibuloy, takot sila kay Duterte. Mga walang balls ng mga senador. Naturingan kayong mga kalalakihan kayo. Si Risa Hontiveros pa na babaeng tao, siya ang matapang na humaharap kay Digong. Nakikipag-anuhan siya eh, nakikipag-debate talaga siya. At kino-call out pa niya si Digong kapag nagmumura. Ito namang Digong, pinagtatanggol niya yung pagmumura niya. Kasi style niya yun. Magaling si Risa kumbaga sa Quadcom, si Luistro, medyo pinaghalong Luistro at saka Akop. Kahit malambot ang boses. Nainis talaga si Risa kanina, halatang halata eh. Na sabi niya doon sa chairman, pwede ba niya na patigilin sa pagmumura itong resource person natin dahil bahay natin itong Senado. Isa pang nakapansin-pansin po mga kababayan, akala ko pa naman itong si Coco Pimentel, dahil 'di ba isa siyang medyo malakas, medyo inaasahan sana natin, inaasahan ko si Coco Pimentel na maninindigan para sa mga biktima, para sa Senado, laban sa Duterte. Kasi, di ba mayroon siyang sama ng loob kay Duterte dahil doon sa pangaagaw ng partido PDP laban nila.
Dahil ang PDP Laban po mga kababayan, di ba, originally, kila Pimentel yan, kay sa tatay ni Coco Pimentel, si Nene. Tapos inagaw lang ni Digong nung 2022. Akala ko medyo negative siya kay Digong. At saka may nabasa ako na article na galit palaan niya si Coco Pimentel sa war on drugs at sa EJK. Pero ngayon, dito sa hearing na ito, nahinaan ako sa kanya. At saka naturingang abogado ito eh. Tsaka oposisyon to eh. Tsaka 'di ba, dapat sana nagpakitang siya sa administrasyong Marcos dahil inappoint na nga yung asawa niya. Inappoint sa isang cabinet position ba 'yun or undersecretary ng isang departamento. Tuntua nga siya nun eh. Dapat part siya ng government ng Marcos administration eh. Hindi maganda, nahihinaan ako sa kanya sa pagiging chairman itong hearing na ito. Wala siyang binatbat, ang layo niya dito sa dito sa Quadcom chairman, kila Acop, kila Abante, kay Barbers. Baka mas magaling pa sa kanya si Dan Fernandez. Ang hina, napaghahalata na takot kay Digong. Ang kapansin-pansin mga kababayan, hinahayaan niya si Digong na magsalita ng magsalita. Di pa dapat ang doon, isang tanong, isang sagot. Kasi resource person, kaya ka nandiyan para imbestigahan ka. Tapos hinayaan niyang, parang binigyan niya ng chance na mag-grandstanding si Digong. Binigyan niya ng pagkakataon na binigyan niya ng pagkakataon magpaliwanag. Ipaliwanag daw yung side. Kaso, nung magsalita, nakakainis pakinggan si Digong kasi time-consuming. Nandun na, yung nag-stammer siya ng napakatagal, ang bagal-bagal niya magsalita. Kaya, at one point, nainis nga si Risa Hontiveros na pinatigil niya kay chairman yung itigil na lang muna yung pagmumonolog ni Digong kasi nakakasayang ng oras. Binalikan nila yung isa pang resource person. At ito po mga kababayan, nandoon lahat yung mga kabig ni Digong. At pinapagsalita nila lahat. Now, kumbaga, wala namang kinalaman yun sa war on drugs. Kagaya ni Panelo, si Belhica. Naku, kung hindi lang nagtatago si Harry Roque, for sure nandoon. At sigurado na grandstanding din yun. Mahilig mag-grandstanding yun eh. Buti na lang nagtatago. Ay, itong mga bit-bit ni Digong, talagang puro papuri sila kay Digong eh. Hindi naman dapat ganun. Bakit binigyan nila ng platform? Nito ni Coco Pimentel. Ang bobo naman oh. May magagalit na naman sa akin na viewer na pro Duterte nito eh. O di ikaw na. Talaga naman eh. Sige nga, panoorin nyo yung hearing ng buo. Mabububuhan kayo kay Pimentel. Buti pa kung si Risa Hontiveros na lang ang nag-head. Kaya dapat committee of the whole na lang sana para si Chis Escudero yung nag-preside. Doon natin makikita kung ano rin ang stand ni Chis Escudero. Gusto ko makita yung stand ni Chis Escudero. Sana sa mga susunod na kasi mayroon pa yan eh. Marami pa yan susunod.
Wala pa nga dyan si ano eh. Of course, inimbita nila si Ruina Garma at saka si Espinosa. Ewan ko ba kung bakit hindi sila nag-attend o baka sa mga susunod na hearing. Kasi hindi rin naman sila mauubos na magsalita ngayon eh. At least si Laila de Lima nandun. Pero ang isang kapansin-pansin mga kababayan, hinayaan ni Coco Pimentel na mag-grandstanding yung mga akusado. Si Bato, walang tigil sa salita. Hinahayaang magsalita. Di ba pinapag-inhibit nga siya ni Chis Escudero? Huwag ka na niyang sumali dyan kasi isa ka sa sangkot. Isa ka sa iniimbestigahan. At sila na mga iniimbestigahan, sila na mga sangkot, ang yayabang magsalita. Ang yayabang. Si Bato sa Kasidigong, napakayabang. Ang makikita mo sa kanila na wala sa kanilang pagsisisi. At talagang hindi sila aamin. Alam niyo mga kababayan, umamin man sila sa hindi, sa paningin ng taong bayan, iba ang opinyon ng taong bayan. Kahit ano ang gawin ninyo, Digong at Bato, Bongo, kahit ano ang gawin nyong takip sa mga sarili ninyo, marunong kaming tumingin ng katotohanan. Actually, mayroon na po tayong nakitang katotohanan na expose dyan sa first day of hearing pa lang, exposed na yung kaluluwa ni Digong. Si Digong mismo ang nag-expose, umamin sa mga kasalanan nila. Nung una, ang nagsasalita muna ay yung mga pulis na matataas ang posisyon na nasasangkot din. Itinuturong sangkot. Puro sila nag-deny tungkol sa sinasabing Davao Death Squad na siyang yung Terminator, nagsasagawa ng mga killings. Nag-deny sila lahat. Pero itong bandang huli, nung nagkakainitan na kasi si Risa Hontiveros at saka sa bilis ng pagtatanong, nakuha sa bilis ng pagtatanong ni Risa, napainit niya yung ulo. Yun napansin ko, napainit niya ang ulo ni Digong hanggang sa umamin. Nung una, nagdi-deny pa siya eh. Ala naman anyang Davao Death Squad. Walang Death Squad. Hindi totoo ang Death Squad. Nung bandang huli, napaamin. Napaamin ni Risa Hontiveros. At actually, dapat tapos na yung hearing na yan. Wala na dapat susunod pa. Dahil umamin na eh. Di ba yan ang ina-accuse nga sa kanya ng ICC? Yung tungkol dyan sa Davao Death Squad? Yun sa mga walang habas na pagpatay? Pero, ang mapansin natin doon, kahit na inamin niya na mayroon talaga siyang death squad, inililigtas niya pilit ang mga pulis. Ayaw niyang isangkot yung mga pulis. Sinabi pa niya na paulit-ulit niya sinasabi na naaawa siya sa mga pulis. Awang-awa siya sa mga pulis. Mga kababayan, bakit niya binabanggit yan? Kasi naglalangis siya sa mga pulis. Naglalangis. Binubudol niya yung mga pulis para makuha niya yung loob ng mga pulis na kumampi sa kanya. Yun lang yun. Tapos ito nga bandang huli. Totoong mayroon siyang death squad, pero hindi daw mga pulis.
Pero sa kwento nila Matubato at Las Cañas at ni Ruina Garma, mga pulis yung Davao Death Squad. Pero ngayon, hindi inililigtas ni Duterte yung mga pulis. Hindi raw mga pulis ang Death Squad, kundi mga civilian daw na mga kriminal. Whatever, di ba? Civilian man or policeman or non-police, still a Death Squad. Pumapatay ng... Actually, mga kababayan, kasi ipinagtatanggol ni Digong yung kanyang war on drugs na he had a noble intention. Ako, mga kababayan, aaminin ko, noong panahon ni Digong, napabilib din ako at positive din ako sa war on drugs. Even up to now, kung talagang totoo, kung may noble intention ang war on drugs na yan, it should be good. Paano? Kung yung mga inaaresto, hinuhuli, hanggang sa napapatay, kung na talagang totoong ng laban, yun ay kung yung mga totoong drug dealers, especially yung mga malalaking drug dealers, small or big drug dealers, kung totoong mga drug dealers, drug lords. Hindi, ang naging mali po kasi sa war on drugs ni Digong, may mga idinamay na mga inosente na talagang hindi involved sa drugs, pusher man o user, mga inosente. Dahil yung iba nagiging, yung tawag niya ni Bato collateral damage, at yung iba naman talagang sadya na pinatay dahil doon sa reward system. Nainganyo yung kapulisan na pumatay dahil may bayad per head. Doon po naging mali. Dahil dapat ang tinutumbok lang nila, kung talagang gusto nilang patayin, sana yung mga totoong mga drug dealer talagang mga, sabihin pa, well, between a drug dealer and a drug pusher, yung drug user kailangang iligtas, di ba? Iligtas, i-rehabilitate, while yung drug dealer, yung drug pusher, sila dapat yung eliminate. Forgivable yon. Although may mali pa doon, kasi kailangan po kasing idaan pa rin sa batas, sa due process. But at least, kung talagang napatay dahil nanlaban, acceptable yun. Kung totoo. Ang naging mali po kasi doon, kaya masyadong dumami yung mga napatay, dahil nadamay mga inosente, dahil kahit sino na lang. Dahil nga, ni-require niya ng quota. May quota per day. Kailangan makapatay kayo ng ganito karami. At may bayad yun. Kasi natural, nainganyo yung mga kurap na pulis. Ang nangyari po, isa pang masamang epekto po dyan, dahil yun ang naging patakaran, yun ang naging rule, naging batas ni Duterte dyan sa war on drugs na yan. Even mga pulis na dati ng korap, mga pulis na dati ng talagang may killer instinct, mga pulis na dating talagang killer, mas lalong naging killer. Mas lalong inilubog niya sa kasamaan. And then, yung mga pulis na mga inosente, ibig sabihin, mga pulis na supposed to be
mga mga loyal sa kanilang duty as police, ginawang masamang pulis. Yun po, doon po ang isang napakasamang epekto doon. Ginawang monster killer yung pulis. Imbis baga na kung yung pulis man ay naliligaw na ng landas, sumasama na ang ginagawa, dapat ituwid. Yun naliligaw na lang ng landas, mas lalo pang iniligaw. Dahil dito sa reward system na ito. Sa rule na kill, kill, kill na idinideny niya noong una, bandang huli inamin niya. Ano kaya ang masasabi ng mga dating general niya, mga pulis niya na nasangkot, na nagdi-deny? Kasi si Digong na mismo ang nagbulgar na totoo. Totoo yung death squad, totoo yung kailangang pumatay ng pumatay. At ang pinakamasama doon sa lahat ng binanggit ni Digong na para siyang hindi nag-iisip, yung sabihin niya na inutusan niya ang mga pulis na kung ayaw lumaban ng hinuhuli nilang suspect, i-provoke, i-entice nila na lumaban hanggang sa bigyan ng baril para lumaban. Biruin mo yun? Kinol siya ni Risa Hontiveros doon. Imagine, kung yung isang suspect, drug suspect, na kailangang arestuhin mo lang, arestuhin, kasuhan, ikulong, ang gusto mo, ang utos ni Digong, i-provoke na manlaban. Kasi para pag lumaban, papatayin. O di pag napatay, justified yung pagpatay. Para daw tapos na ang problema Paraan niya tapos na ang problema ko. So ano ibig sabihin doon? Kahit na yung suspect walang balak lumaban, kasi usually gano'n naman ang tao kahit na kriminal kapag nasusukol na siya ng pulis, usually nag-aano yan nakakaisip yan na sumuko. Hindi po ako lalaban, di ba? Nakaganyan yan, naka-hands up na. Pero ang utos ni Digong, kailangang i-provoke nila yung tao na lumaban. Nang sa ganon, kapag talagang lumaban, may katwiran na, may rason para patayin. At pagpatay na, yun, nanlaban kasi At para tapos na daw ang problema niya. So ano po ang ibig sabihin nun? Shortcut. Dahil nahihirapan siya, ayon sa kanya, sabi niya kay Risa Hontiveros, hindi mo kasi anya naranasan ang maging mayor. Na napakahirap daw maging mayor dahil kailangan mong makisama sa lahat ng klaseng tao, sa criminal man o sa hindi. So nabibigatan siya sa pakikisama, sa pagsweto, sa presence ng mga kriminal. So ang ibig sabihin, gusto na niyang tapusin yung problema niya, iso-shortcut niya. Papatay, kailangang mapatay yung mga suspect, yung mga kriminal. Na wala naman po kasi tayong batas, wala tayong death penalty, and even may death penalty, kailangan pa rin daanin sa due process. Hindi yung ikaw mismo ang papatay. Ipinagmamalaki ni Digong na naging prosecutor siya, at di ba pinagmamalaki niya yan nung prosecutor siya, nagtatanim siya ng ebidensya. Nang sa ganon, maakusahan yung suspect na kahit inosente. Para matapos na, magkaroon na ng resulta yung kaso, tatamnan ng ebidensya. Ipinagmamalaki niya yun. My God! Ito ba ang natutunan ni Digong sa law school? No wonder. 75-75 yung grade niya. Kasi yan pala
yung sa pagsasalita niya mga kababayan, ito daw yung ipinagdidiinan niya kay Risa Hontiveros na ito ang patakaran ko, ito ako, ito ang personality ko, ganito ako, kung ganyan ka ang paniniwala mo, sa'yo yan, ito ang paninindigan ko, papatay ako pag gusto ko. Yun daw siya. Yun ba ang batas na natutunan niya sa law school? So, mga kababayan, dito sa first day of hearing pa lang, inilaglag niya yung sarili niya. Hindi lang sarili niya, idinamay niya yung mga kasamahan niya. Kasamahan niya na kanina-kanina lang nagdi-deny. Nilaglag niya. So, dahil dito sa inilaglag na mismo, nakita na, narinig ng lahat ng buong mundo ang pag-amin ni Digong. Ewan ko kung ano ang kahihinat na nitong hearing na to. Actually, hindi pa tapos. Hanggang ngayon yata ongoing pa rin yung hearing, pero siyempre, tinigil ko muna kasi nag-charge ako, may ginawa akong iba, babalikan ko mamaya. So ito muna yung mga napansin ko dito sa hearing na ito. Ito lang po muna. Ito ay mangyayari nito, series na naman ito Kasi hindi pa ito tapos May kasunod pa yan. Ewan lang sa susunod. Kasi, kumbaga parang no need na magkaroon pa ng pangwalawa, pangatlong hearing Kasi umamin na Umamin na yung pinakapuno. Yung mastermind. Kumbaga umamin na yung mastermind Ano pa? What's there to prove? So yun po mga kababayan, napakahaba na nitong video ko. So hanggang dito na lang po muna. Kumbaga ito po ay reaction ko doon sa mga napanood ko, napakinggan ko. Sa susunod, babalikan ko kung ongoing pa sila para marinig ko rin yung mga salitain ng mga iba. At ang kaabang-abang po nito, kapag mayroon pa talagang kasunod yan, kung ipatawag si Garma, si Leonardo at si Kerwin Espinosa at si Mabilog, yun ang aabangan natin. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po muna kasi napakahaba na. Alam kong ayaw nyo naman ako makita ang pagmumukha ko. So, maraming salamat po sa pagtiyatyaga panunood. Nagkukwentuhan lang po tayo dito na ako ay napapahayag ng aking opinion. Kaya, opinion ko to, channel ko to. So, thank you for watching and see you next time. Peace.